Welcome back mga ropa, kwentuhan muna tayo. Another day, another game na naman para sa kupunan ng Los Angeles Lakers. At ngayon ang katapat ulit nila ay ang kupunan ni Kevin Durant at ang Phoenix Suns. Pag-usapan natin ngayon ang ginawang diskarte ng Los Angeles Lakers kontra dito kay Kevin Durant at sa Phoenix Suns. Ngayon mga ropa, ito ang analysis at breakdown. Simulan na natin to. Okay, game. Ngayon mga ropa, dito sa first quarter, maagang nakalama ang kupunan ng Los Angeles Lakers at tinambakan agad nila dito ang kupunan ng Phoenix Suns. Ngayon mga ropa, talakayin natin ang napakagandang diskarte na ginawa ni Coach JJ Redick dito para matambakan nila ang Phoenix Suns sa first quarter. Pansinin natin dito mga ropa, 6 minutes remaining pa sa first quarter pero wala na si LBJ dito sa loob ng court. Ibig sabihin nilabas na siya dyan ni Coach JJ Redick at pinagpapahinga na siya. At pansinin din natin yung lineup ng Los Angeles Lakers dito. Anthony Davis, Austin Reeves, Rui Hachimura, Max Christie at si D'Angelo Russell. Kung tutusin mga ropa, dalawang players lang Los Angeles Lakers ang matangkad dito. Si Anthony Davis at si Rui Hachimura. Yung tatlo, guardian na yan eh. Ito ang ginamit na rotation dito ni Coach JJ Redick. At ang ginagamit nilang depensa dito mga ropa, man-to-man defense. Pansinin natin yung position ng depensa dito ng Lakers mga ropa. Oo, nakaspread out yung players ng Phoenix Suns dyan. Pero tingnan natin yung space sa pagitan ng defenders ng Los Angeles Lakers. Kukunti lang ang space na yan para in case na sumalaksak ang Phoenix Suns, madali silang makaka-close out. At the same time mga ropa, pansinin natin dito si Anthony Davis, nandito na naman siya sa may ibabaw sa depensa. At ang matchup dito kay Kevin Durant ay si Rui Hachimura. Pansinin natin si AD dito. Yan talaga yung strength niya eh. Ang lakas niya sa depensa mga ropa. Dito sa play na to, nag-set ng series si Jusuf Nurkic para makuha ni KD sa depensa itong si Anthony Davis. Pero dito sa switch na to mga ropa, no bearing to eh. Kung sinalo ni Anthony Davis si Kevin Durant. Kasi nga good defender tong si Anthony Davis. Pansinin natin dito, height difference, halos magkatangkaran yan, dalawang players na yan. So nung nakuha na ni Anthony Davis yung switch, ang ginawa niya dito, close out agad siya kay Kevin Durant. Dinikitan niya agad yan. Hindi siya nag-drop defense dyan. Kasi nga alam niya na isang threat itong si Kevin Durant sa may 3-pointer at long range bomb. Pero kung ibang centers ang nag-switch dyan kay Kevin Durant, usually ang gagawin nila magda-drop defense sila. Kasi at the same time, pwede silang iwan ni Kevin Durant kung sasalaksak ito. Pero dahil ibang breed at monster type tong si Anthony Davis, ibang level ang depensa nito, kayang-kaya niyang angatan dyan si Kevin Durant. Wala siyang takot na umangat kay Kevin Durant dahil alam niyang pag sumalaksak itong si KD, kayang-kaya niya ding habulin at depensahan. At dito nga mga ropa, alam ni Anthony Davis na kayang tumira ni Kevin Durant sa long range bomb, kaya inangatan niya yan. At ganun nga ang ginawa ni Kevin Durant dito, tumira siya sa long range bomb. Grabe ang pag-close out dito ni Anthony Davis mga ropa, well defended si Kevin Durant. Halos mablock pa nga niya yung tira dito ni KD. Isang well contested shot ang binatawan ni Kevin Durant dito. Ang outcome niyan, kapos ang tira ni Kevin Durant. Good defense by Anthony Davis. Ngayon mga ropa, ang isa pang advantage na nandyan sa ibabaw si Anthony Davis ay kapag pass break na. Pansinin natin dito mga ropa, parang guard kung tumakbo itong si Anthony Davis. Nandun agad siya sa may kabilang ring, dun sa ring nila dahil nga nakakuha sila ng stop dito. Fast break to ng Los Angeles Lakers. Ang ganda agad ng posisyon ni Anthony Davis dito at ang ginawa dito ni D'Angelo Russell ay penetrate niya ang depensa ng Phoenix Suns para ipasa yung bola kay Anthony Davis na nandun na agad sa may paint. Outcome nito mga ropa, easy 2 points para kay AD. Basket is good. The next possession ng Phoenix Suns mga ropa, nagmamando dito si Tyus Jones at nag-set ng screen dito si Kevin Durant para makuha niya sa depensa si D'Angelo Russell. Nakuha naman ni KD ang mismatch dito kay D'Lo. Pero ang ginawang adjustment dito ni D'Lo at ni Anthony Davis, nag-switch sila doon sa may depensa. Ngayon si AD na naman ang bumabantay dito kay Kevin Durant at si D'Lo napalit doon sa may paint. Ibig sabihin mismatch na naman again kay D'Lo. Pero ang ginawang adjustment ng Lakers dito, nag-send sila ng double team doon sa may ilalim para hindi mapasahan ng bola yung bantay ni D'Lo. Ngayon mga ropa, masasabi ba nating mismatch to para kay KD dahil center ang laruan nito ni Anthony Davis na pwede niyang iwan. Pero dyan nagkakamali si Kevin Durant mga ropa. Ang ginawa niya nga dito, dahil nasa ibabaw na si Anthony Davis, kung kanina sa 3-pointer niya, well contested shot ang ginawa ni Anthony Davis sa kanya. Ngayon, nagdesisyon siyang salaksakan ng depensa ni Anthony Davis. Pero mga ropa, tignan nyo yung footwork lateral movement ni Anthony Davis. Ang bilis niya. Nakasabay siya dito sa takbuhan kay Kevin Durant pag salaksak ni KD. Yan nga ang sinasabi ko sa inyo mga ropa, ang bilis na ni Kevin Durant. Yan, kung tutusin kung ibang center ang bumabantay kay KD dito, iwan na agad dapat ang depensa ng center ng ibang kalaban dyan. Pero dahil si Anthony Davis to, lahat ng position kaya niyang gwardiyahan kahit mapa-guards man yan na mabibilis. Ang nangyari dito, easy block lang ang ginawa niya dito kay Kevin Durant. Natapal niya ang tira ni KD, yung pagsalaksak ni KD. Kitang-kita natin na lamon sa depensa ni Anthony Davis yung tira na to ni Kevin Durant. Kaya kung tutusin, in conclusion mga ropa, pag nag-switch kay Anthony Davis, kahit sinong player pa yan, kayang-kaya niyang depensahan. Ganyan kagaling at kaimportante si Anthony Davis sa koponan ng Lakers. Napakalupit na player niya. Kung
kung tutusin mga ropa. Honestly speaking, naglabas ang NBA ng MVP rankings ngayong season so far. At ang number 1 dyan, nangunguna si Anthony Davis sa MVP rankings so far ngayong season. At yung block ni Anthony Davis na yan mga ropa, nag-end up doon sa may kabila, sa 3-pointer ni Austin Reeves. From defense to offense, well executed ng Lakers. Kaya dito nga sa first quarter, first frame, nahawakan agad nila ang kalamangan dahil dyan sa mga plays na yan. At dito nga sa senaryo na to mga ropa, nagre-risk ang Phoenix Suns na mag-switch talaga ang depensa ni Anthony Davis into KD at si Jusuf Nurkic naman kay Rui Hachimura. Kumbaga madaling nakukuha ng Phoenix Suns yung matchup na yan Kumbaga binibigay din naman ang Lakers. At dito nga sa pagkakataon na to, Jusuf Nurkic ang nandito sa may paint. Rui Hachimura ang bumabantay sa kanya. Para sa akin mga ropa, mismatch ng bahagya ang matchup na to kasi mas matangkad na dihamak itong si Jusuf Nurkic against kay Hachimura. Kaya dito mga ropa, tinirahan lang ni Jusuf Nurkic ang depensa ni Hachimura. Easy 2 points, basket is good. Kaya naman dumepensa ni Hachimura dyan sa may paint mga ropa. Pero unlike talaga sa ginagawa ni Anthony Davis, kung si Anthony Davis ang nakadepensa dyan, hindi madaling makakatira yan si Jusuf Nurkic dyan. Pero yun nga ang ginagawang play kasi dito ng Phoenix Suns. Sumusugal sila dito sa matchup na to. At nag-paid off naman to dahil naka 2 points dito si Jusuf Nurkic against kay Hachimura. Okay, the next play mga ropa, inulitan ulit ng Phoenix Suns yan. Kasi nung una gumana At ganun ulit ang senaryo, nakabantay ulit si Hachimura dito kay Jusuf Nurkic. Pero this time, nagmintis na ang tira ni Jusuf Nurkic. Masasabi ba natin good defense ang nilaro ni Hachimura dito? Oo, masasabi natin good defense yan. Kasi kahit papaano naharangan niya dito si Jusuf Nurkic, yung presence niya dyan sa may paint is presence na ng defense yan. Pero kung actually speaking, nagmintis lang talaga ang tira ni Jusuf Nurkic dito. Pasalamat si Rui Hachimura. Kumbaga, props na lang sa presence ni Hachimura dito sa may paint. Pero still, nagmintis lang talaga si Jusuf Nurkic dito. Dito naman tayo sa possession ng Lakers mga ropa. Pick and roll ni D'Lo at ni Anthony Davis. Napaka-successful ng pick and roll na yan. Easy 2 points para kay Anthony Davis. Take note mga ropa dito sa first quarter. 16 points ang tinala ni AD. 16 points together with 4 rebounds. Monster stat line agad para kay Anthony Davis. First quarter pa lamang. Ngayon mga ropa, nagkaroon ng realization dito ang Phoenix Suns na mas mahihirapan si KD kung mababantay sa kanya ay si Anthony Davis. Kaya ang ginawa nila dito sa play na to, nagpaset ng screen dito si KD para maipagpag niya dito sa depensa si Anthony Davis at si Hachimura ang bumantay sa kanya. At ganun nga nangyari mga ropa, nakuha niya sa depensa si Rui Hachimura. Ang tendency, nagkaroon siya ng height dyan against kay Hachimura, mas matangkad siya dyan, kaya natiraan niya dito sa mid-range jumper. Pero kung si Anthony Davis ang bumabantay doon mga ropa, malamang sa malamang mahirapan si KD doon kasi matangkad si Anthony Davis, halos kasing tangkaran niya at good defender pa. Sa pagkakataong to, umabot sa 29-12 ang score, tambakol ng 70 points ang kupunan ng Phoenix. At dito nga mga ropa, sabi ko sa inyo, kinukuha na ni Kevin Durant sa depensa dito si Hachimura. Ayaw niya na kay Anthony Davis. Nagpaset na siya ng screen dito sa may center para nga makuha niya sa depensa dito si Hachimura. Well played dahil nagawa nila yung gusto nilang mangyari dito. At ang tendency mga ropa, kayang-kaya na ni Kevin Durant ang depensa ni Hachimura dito. Inatake niya si Hachimura, nakakuha ng foul dito si Kevin Durant at pumasok pa yung tira niya, counted and the foul ang nangyari. Kitang-kita natin dito ang importansya ni Anthony Davis. Iniwasan na talaga siya ni Kevin Durant dito sa pagkakataon na to. Dito mga ropa, 3 minuto mahigit na lang natitira sa first quarter. Nagbalasa ulit ng player si Coach JJ Redick. This time pinasok niya si Gabe Vincent at inilabas niya si D'Lo para magpahinga. At dito nga sa pagkakataon na to, si Anthony Davis ang may hawak ng bola. At binabantayan siya dito ni Mason Plumlee. Ito nga yung sinasabi ko sa inyo mga ropa. Pag nasa ibabaw na depensa na yung centers ng kalaban, katulad ng ginagawa ni Mason Plumlee dito, hindi pa gwardiya itong si Anthony Davis, kumbaga ka-matchup niya pa to sa posisyon. Pero ang ginawa lang ni Anthony Davis dito mga ropa, sa bahagyang tulong sa screen na ginawa ni Rui Hachimura dito, naiwanan niya agad ang depensa dito ni Mason Plumlee. Hindi nakaangat dyan si Mason Plumlee, kaya ang tendency naging open dito sa may 2-pointer si Anthony Davis mid-range jumper. Ibig sabihin magkaiba yung defense quality na itong dalawang players na to. Yung kay Anthony Davis elite at yung kay Mason Plumlee average lang. Kasi kitang-kita dun sa galaw ni Anthony Davis, simpleng galaw lang yun pero iwan agad si Mason Plumlee. Open 2-pointer dito kay Anthony Davis. Basket is good, ringless yan, no problem. Gusto ko lang i-point out dito in comparison na unlupet, ibang level talagang center itong si Anthony Davis. Sa senaryo naman na to mga ropa, nilabas na si Jusuf Nurkic sa lineup ng Phoenix Suns. At ang tendency, back to defense na naman si AD dito kay Kevin Durant. Ngayon mga ropa, isang elite scorer itong si Kevin Durant. Hindi lagi yan madedepensa ni Anthony Davis. Ang nangyari dito mga ropa, inatake ni Kevin Durant si Anthony Davis at napakagandang galaw ang kanyang ginawa dito. Although nakadikit si Anthony Davis dito sa depensa sa atake ni Kevin Durant, pero nung umikot na si Kevin Durant, pansinin natin, kahit elite defender dito si Anthony Davis, naisa naman siya ng elite scorer of all time dito sa NBA na si Kevin Durant. What a move by
kay Kevin Durant, easy 2 points para sa kanya. Basket is good, panis ang depensa dito ni Davis. At dito mga ropa, pansinin natin, 2 minuto mahigit na lang ang natitira sa first quarter. Again, nagbalasa na naman ang player si Coach JJ Redick. Pinasok niya na dito si LeBron James at pinasok niya rin dito si Jackson Hayes. Nilabas niya na si Anthony Davis sa pagkakataon na to para magkaroon naman ng sapat na pahinga. Ang natira ngayon sa lineup ng Los Angeles Lakers, LeBron James, Gabe Vincent, Max Christie, Jackson Hayes at take note, nandito pa rin si Rui Hachimura sa lineup. Ang feeling ko dyan mga ropa, tatanggalin na ni Coach JJ Redick dyan sa opening ng second quarter at ibabalik na si Anthony Davis. Pagsasabayin naman ngayon si Jackson Hayes at Anthony Davis sa pagbubukas ng second quarter. Magaling magbalasa ng players ito si Coach JJ Redick. Isa yan sa commendable at napakaganda ng ginagawa niya ngayon compared last season ng Lakers. Itong lineup na to na pumasok mga ropa, honestly speaking, good defenders din tong mga players na to. Dito nga sa pagkakataon na to, nagkaroon sila ng stop dito kay Kevin Durant para itira yung pilit na tira na yan. Mintes ang tira ni KD, bola ng Lakers. Hindi dahil lumabas na si Anthony Davis sa lineup mga ropa, ay hina na ang depensa ng Lakers. Good defensive layo na pa rin to kay Jackson Hayes, Hachimura, at the same time Gabe Vincent, Max Christie at LeBron James. Itong si LeBron James, dumedepensa lang to pagka gusto niya. Pero this time mga ropa, makikita natin yung paghabol niya dito sa players at pag-exert niya ng effort dito sa depensa. Hinabol niya naman si Bradley Beal dyan, kaya nag-end up dito sa pilit na tira ni Kevin Durant sa may 3-pointer. Again mga ropa, another good defense na naman to para sa lineup na to. Dito mismatch si Max Christie dito kay Kevin Durant at siya bumabantay dyan kay KD. Ngayon na-anticipate yan ni Lolo Bron kaya nag-double team siya dito kay Kevin Durant. Ang tendency dahil sa double team na yan ni Lolo Bron, pinasa na ni KD yung bola. Good defense, di ba? Good defense at good read yan para kay Lolo Bron. Ngayon nung pinasa na ni Kevin Durant yung bola doon sa may outside, eto nakatira dito si Bradley Beal. Pero yung tira ni Bradley Beal na to, well contested shot yan by the Lakers. Dito napapasok yung sinasabi natin good defense but better offense dun sa kabilang kupunan. Better offense dito kay Bradley Beal kaya pasok yung tira niya dyan. Still din natin madidiscredit dito yung depensa na ginawa ng Lakers kasi well contested shot naman yan. Yun nga lang talaga, mas magaling itong opensa ni Bradley Beal kaya 3-pointer para sa kanya, basket is good. Sa kabilang banda, syempre hindi pwedeng di sasagot dyan ng Lakers at sa katauhan ni LeBron James, sumagot ang Lakers dito. 3-pointer din ang pinakawala ni LBJ dito on the top of the key, basket is good yan. Ang tendency mga ropa, natapos ang first quarter sa score na 34-25. Lamang ako po na ng Lakers. Ngayon mga ropa, ano masasabi nyo dito sa defense na ginagamit ng Lakers ngayong season? Especially nakita nyo nga dito sa may Phoenix Suns. Libreng-libre at pwede kayo mag-comment dyan sa baba para makapagkwentuhan tayo.